Sabi ko sa inyo kanina, mga kababayan, wala pang ginagawa ang Senado kundi mag-hearing na mag-hearing. Pero wala pa silang nagagawang bill, wala pang nagagawa, kahit resolution man lang. Nagkaroon ba ng resolution? If I'm not mistaken, mga kababayan, yung pinaka-late, the most recent resolution na narinig ko, galing sa Senate, wag daw arestuhin wag daw magsuko ng Pilipino sa international courts. Yun ang huli kong resolution narinig. Ngayon wala pa akong naririnig na ano, kahit resolution man lang. Wala pa kahit isa. Tungkol dito sa sa national energy emergency. Wala pa. Pero maraming grandstand na nagaganap. Oo. Tulad nito, yung grandstand niya, yung drama-drama niya, may pa-walkout pa. May pa-walkout pa ang lolo mo. Oo. Buti sana kung may dahilan yung pag-walkout niya, kaso katangahan din niya yung dahilan ng pag-walkout. Panoorin natin, guys. Kasi wala lang, react na natin 'tong video na 'to. Yan. Alam po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon eh. Yun ang problema eh. Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay, so gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una yung ginawa? Tinignan nyo ba kung anong basis ng 110? Yun po yung gusto kong balikan eh. Hey. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat. Did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? So paano po nangyari yun? Inventory po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate ng Argus at saka ng MAPS. Yung problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Dami sinasabi? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. When prices shoot like rockets, when the global prices rise, but they fall like feathers. When they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Okay. Simple lang ho yan. Pinapa-complicate pa nito ni Rodante Marcoleta kasi nag-grandstand ka. Replacement cost, mga kababayan, na pinag-uusapan dyan is the amount, yung presyo na kailangan meron ka para makapag-replenish ka ng stock. Yun lang yun. Ang daming sinabi ni Rodante Marcoleta, guys. Oo. Pinahirapan niya yung sarili niya maigi. Oo. Replacement cost is ang presyo, the amount needed para ma-replenish mo ang iyong stock. Okay, sa mga hindi po kasi nagne-negosyo, lalong-lalo na yung mga fast-moving consumer goods or FMCG. Maganda na lang sa karinderya. Halimbawa, simplihan natin yung ating analogy or yung ating example. Sa karinderya na lang. Ang karinderya, araw-araw, nagbebenta ng pagkain. Araw-araw nagluluto. Araw-araw syempre, araw-araw may gawa. Okay. Ngayon, ang isang karinderya, paano ngayon, paano uubra yung quote-unquote replacement cost? Kapag may-ari ng karinderya nag-budget ng kanyang mga rekado at lulutuin, iisipin niya kung magkano yung kailangan niya na ipambibili ng kanyang mga stock. Oo. So habang nagbebenta siya ngayon, ibebenta niya ngayon ng let's say 50 pesos ang isang budget meal niya, kanin ulam tsaka sabaw. 50 pesos. Habang nagbebenta siya ngayon, iniisip na rin niya, magkano kayang budget ko bukas pambili ng inventaryo ko para may lutuin ako bukas. Yun yung replacement cost. Okay. Ang sinasabi po ni Rodante Marcoleta, ganito. Binili yung inventaryo sa halagang 55 pesos. Halimbawa lang, yung sinabi na kasing amount 55 pesos. Okay. Tapos, the following week, biglang sumipa ng 110 pesos yung gasolina o yung fuel. Bakit naman ganun? Binili mo yun at 55, bakit mo binibenta ng 100 plus? Oo. Yun yung nirereklamo niya. So, sinasabi niya ngayon sa DOE,
Hindi nyo pinag-aralan kasi. Hindi nyo pinag-aralan yung pricing. Meron pa siya sinabing rocket feathers. Oo. Rocket feathers daw. Prices shoot like the rocket but drop like feathers. Oo. Ganon. May ganon pa siyang drama. Wala naman nakaintindi nun. Well, ako naintindihan. I'm sure naintindihan niya dito. Pero yung yung presyo, yung mga audience niya ng mga DDS, hindi nila gets yun. Yun yung issue niya. Yun ang problema ni Marcoleta. That's the core of his issue. Bakit daw yung binili sa halagang mas murang halaga ay binebenta sa mas malaking halaga? Hindi raw ba pang i-scam yun? Parang ganun. Oo. Tuloy na. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang ma-validate? Oh. Thank you very much. I mentioned to the director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. But to answer it precisely, we can Hindi po, after 2 weeks, naging 110. So did you confirm that? Did you validate that? Na talagang bumili sila at 110 pesos per liter? O ginamit pa lang nila yung kanilang inventory? Because at the time, meron pa silang 46 days for diesel and 53 days for gasoline. Mr. Chair, because we always have the cyclic differential cost. Mahihirapan ka dyan sa pagkadyang katumira. Ganito sinasabi ko, meron pa silang inventaryo. You take note, 46 Niyeta nito ni Marcoleta talaga Ang gusto niya kasi ni Marcoleta, sundan yung logic niya. Kaso nga yung logic niya is illogical. Ang logic niya is illogical. Paano mo susundan yung logic niya? Yung logic niya illogical. Kaya nga meron ka replacement cost to cover the expenses necessary to acquire your supply for the next cycle. Napipikot siya sa sarili niyang kabubuhan days pa. Last hearing ito Ibig sabihin, andun pa yung binili nila sa dating presyo. Ngayon, after 2 weeks, bigla nilang sumirit. Sabi nga nila, 110. Na ngayon, ang nag-a-average na ng 126. Paano nyo minonitor? Paano nyo binalidate na totoo yun? Samantalang ang ginagamit pa nila ay inventaryo pa nila na binili doon sa dating presyo. Mr. Chair, because basically it's like saying that the diesel we consume is around 33 million liters per day. So mga 7 days po yan. At pag yan ho ang nabenta, they always, the industry always, After 2 weeks ba, naubos na yung kada inventaryo? 45. yung dumadating pagka next week. Hindi, teka mo, ampuntahan muna natin yung inventaryo nila. Nyeta ka? Rodante Marcoleta? Nakakapagod ka kausap? Nasa gitna ka ng paliwanag, hindi ka makatapos talaga ng thought kasi mang-iistorbo siya. hindi makasagot yung taga-DOE kasi interrupt siya ng interrupt. Ay, buti, kung ako yung taga-DOE, sabihin ko, sir, baka naman gusto niyo akong patapusin. O gusto niyo kayo na mag-explain ng replacement ko? Sige, go. Baka gusto niyo kayo na magpaliwanag ng replacement cost, boss. Kayo na lang. Hindi na ako tanungin, promise. No, joke. Sa may content, kulong ako ng 2 linggo. Joke. Tuloy. After 2 weeks ba naubos ang inventaryo? Is that the assumption of DOE? No, it's around 7 days. Isang binasi 110. That is the question. So, Mr. Chair, because they have to replenish again the 7 days. Yusek, hindi ka director. After 2 weeks, nandun pa yung inventaryo. Yes. Kailangan i-replenish Pero ko after 2 weeks, 110 Stupid. na ang ginamit. So, inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Tanga mo. Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. No. Sabihin mo, hindi. That's the way. Ulitin mo, sinabi mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really, Hindi, exactly. it's passed on to. Oh, yan na nga paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize natin? Sige, papatapusin ko muna. Nandun pa yung inventaryo. Ito yung problema. Ngayon, hindi nyo ginagamit yung sinasabi ng batas na in periods of emergency, kayo ang gagawa ng paraan. Oh, ayan, di ba? In periods of emergency, who will declare the emergency? Who will give the emergency powers? Humingi ang presidente ng emergency powers. It took them 3 weeks bago sila nakapaglabas. Stupid. Pero pa pwede nyo i-take over. Hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we're thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, ito na pwede business model. Pumilik, kasalanan niyo to kaya na mayroong kahayupang ganito sa Senado. Kasalanan niya to, ba't may gantong kahayupan sa province? Are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit yung problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinag-set ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning. Pwede nga yung vessel to tank gagamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container.
O wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Muwi ka na lang, hindi ka na makailangan dyan. Pwede naman ako mag-sorry kung mali eh. Hindi na habulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali Sila ka. naman kaibigan Kasi yan. gusto ko lang makatulong talaga eh. Sila naman kaibigan yan. Baka donor na naman. Nag-donate na naman sa kanya. I wanted to be wrong kung mali talaga. But you have to prove me wrong. Government to government, hindi nga dapat mangyari yun. Pumunta nga, andun nga yung tangke, mga tangke ng dalawang refineries. Rotterdam refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, yes, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also, andun ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. So, paano yung replacement cost? I already told you, kung papayagan natin yun, after 3 weeks, or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Did you check this? You said? Okay. Now, did you check that is 3 billion pesos per day ang income? Pero reset ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of Correct. of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan pa magsisimula? Ang tanga ni Marcoleta, no? Simpleng concept. Alam niyo mga kababayan, yung mga taong katulad ni Marcoleta, hindi maiintindihan yan. Oo. Kasi hindi sila namumuhunan. Hindi sila namumuhunan. Legit. No joke. No joke. Hindi kasi sila namumuhunan. Kaya ano yan mga kababayan, kaya nagtaas yung presyo is because, syempre yung supply mo ngayong linggo na to, mauubos. Hindi ka naman pwedeng maghintay na ubusin mo muna yung supply mo bago ka mag-order ulit. Hindi ba? Kasi dapat ang langis natin tuloy-tuloy. Simple lang naman, di ba? Bumili ngayon at 55. Bumili ngayon at 55. Ibibenta mo rin yan eh. Mauubos yan eh. Eh, bibili, within this week, o-order ka na ulit for the next week. Kaya nga laging may mga meron nagtanong bakit daw laging Tuesday ang taas ng presyo? Kasi fina-finalize ang presyo Friday. Tapos o-orderin nila, papasok siya ng Monday. Kaya Tuesday nagtataas. So, itong gusto niya mangyari. Ibenta yung current supply at the same rate. Kung magkano mo binenta, let's say 55 pesos mo binenta, ibenta mo rin ng 55 pesos. O sige, walang problema. Paano mo pupuhunanan yung susunod? Eh, nagtaas na yung presyo. Sinabi na, in-announce na ng Biyernes. Sabi, yung presyo ng gas next week, 100 pesos na. Ay, wait lang. Wait lang. Ang siningil ko, 50 pesos lang. Lugi na ako. Paano ko bibili ng supply ko? Eh, hindi ko na presyohan yung pang next week. Diba? Common sense lang naman yun. Tayong mga hampas lupa, kahit nga yung nagtitinda ng sigarilyo, yung takatakboys, naiintindihan yung konsepto eh. Regardless kung sila ay kikita ng 3 billion pesos per day, 80% nun kukunin pa pang procure ng supply. Simpleng-simple na nun logic. Bumili ako ngayon ng 50 pesos na langis. However many it is, 50 pesos halimbawa. Ibebenta ko rin yun ngayon eh. Ibebenta ko rin yun ngayon. Tapos, kailangan ko pang umorder for next week. So ano ngayon ang gagawin ko? Eh, nag-announce na 100 pesos na next week. Eh di tataasan ko na yung bentahan ko ngayon para next week maka-order ako. Kung hindi ko tataasan, hindi ko makaka-order. See? Nagagalit si Marcoleta sa sarili niyang kabobohan, guys. No joke. Ang simple, di ba? Ang simple. Abogado naman siya. Aral naman siya. Tinalo pa siya ng takatakboys pagdating sa logic. No joke. No joke talaga, promise. Tinalo pa siya ng takatakboys pagdating sa logic. The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binili nyo na kagad ng taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Eh, si Mr. Boss, ano ang pangalan mo? Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that
that is right in the business. The way it's But now you are not answering the question, Director. Sagutin mo muna eh. Is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito eh. So per day ito 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days Simple, supply. diba? But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're done and the collection is very low, you can no longer replace the 53 Oh. days. So it's Simple, di ba? Ang simple ng explanation ni DOE, ang daling magets eh. Ang dali ho magets eh. Kasi nga, kailangan mo talagang i-pass on yung rate. Kasi o-order, bibili ka pa ng langis. Malas natin. Kasi hindi tayo oil producer. It is what it is. And that's the effect of the oil deregulation law. Kaya kailangan siyang i-repeal. Kailangan magkaroon ulit tayo ng regulation. Or at the very least, if not regulation, we should have our own government-owned and controlled gas company. Para may option ang taong bayan na ang aangkat ng langis, gobyerno, at dahil bulto, mas marami kang mabibili dahil gobyerno nag-angkat eh. Maibebenta mo ngayon sa masa ng mas mura kasi ang company, the government is not a profit-centered institution. Tignan nyo, ganito binalahura ng mga nanalo sa 1986 EDSA Revolution, yung ating sistema. Ito yung problema na yun. Binenta si Petron. Pagbenta kay Petron, eto na, nagtaasan na presyo ng bilihin. Ng gasolina. Bakit? Kasi walang kalaban eh. Simple lang naman, di ba? It's simple business economics. Di ba? And it's a very simple business principle, mga kababayan, yung in-explain ni DOE. Napakasimple. 50 pesos today, tataas ang presyo next week, kailangan mo habulin yung presyo next week. So, tataas din yung presyo mo ngayon. Kasi, kailangan mo bumili for next week. Simpleng konsepto lang naman. Hindi ko naiintindihan. Well, alam ko naiintindihan ni Marcoleta yan. Ang problema niya, hindi siya makapagbida-bida kung iintindihin niya. Hindi siya makapagbida-bida kung susundan niya yung logic na yun. Pero niya, palagi niya binabalik. Eh di ba 3 billion per day, 3 billion? Sige, case in point. Walang problema. Kasi hodan 3 billion per day yan. Yung 3 billion na yan, ipambibili mo pa rin ng supply for next week. Dahil pala, tinawagan ko yung isa kong friend. May isa akong friend na nag-work siya dati sa Petron. Ito precisely yung trabaho nila. Sila yung nagko-compute kung magkano i-increase ng presyo ng langis. Ng gasolina pala. Paano pa tinawagan ko, para na-interview natin dito, para may expertise naman. Tuloy natin. really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. But We're not saying- you're proceeding from the wrong premise. Ang sinasabi ko mula pa, yung pinag-uusapan ninyo, yung maps and indicators. Ano masama doon? Si Caltex yun din pala ini-explain, pero pag si DOE na-explain, mali siya. Si Raul talaga, Marcoleta. Baliw ka, baliw. Coming from the Argos. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Pupunta nga yun sa supply. Tanga ka ba? Pupunta nga yun sa pambili ng inventaryo eh. Taka-taka ni Marcoleta. Ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo, is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha yung document? Kanino la binili? Makikita niyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Baka nga hindi pa legal Not yun. in that, So, very- paano mo sasabihin niya? Baka hindi legal yun eh. Internal records ng company yun. Ba't mo mga kabayan, sinong negosyo o sinong malaking kumpanya ang maglalabas ng kanyang supplier list? Ng kanyang, supplier list sa gobyerno. Sige nga. Confidential yun. Nagagalit si Marcoleta sa sarili niyang kabobo.
kabubuhan, guys. Nagagalit siya sa sarili niyang kabubuhan. Sino ang matinong negosyante ang isasubmit sa gobyerno? DOE, ito po yung supplier list namin. Kayo na pong bahala. Ang pwede lang talagang basis is yung price sa world market. Yung generic. Oo, pero yung internal negotiations ng bawat gas company sa mga supplier nila, hindi nila pwedeng ilabas yun. Hindi pwedeng ilabas yun. Anong katangahan nyo? Kontrata yun eh. Sales contract yun eh. Anong katangahan ni Marco Beta to? Bakit ka nag-grandstand ng kabobohan? Sa China lang ginagawa yun. Oo, kasi gobyerno din na may-ari ng gasolinahan dun. Ayun. Katungkulan nyo nga yun. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung magkasaan nyo binili. So, binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now, Hindi I'm nga asking you, pwede nag-check. Sabi nyo hindi. So, ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Na-frustrate ka sa inyong kabobohan. Mr. Chair, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka alis? Frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Natawa naman ako kay Lauren. Gusto ko yun, in fairness. Hate ko si Lauren, pero gusto ko yung sinabi niya. Sabi niya, ba't ka naman aalis ka? Aalis ka. Ba't naman aalis sa frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. In fairness, gusto ko yung hirit na yun ni Lauren. Isa pa nga. Si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka alis? Frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Gusto ko yung promise. Kasi, alam niyo mga kababayan, unwittingly, hindi naman niya alam yun, hindi rin naman niya naramdaman siguro. In-expose niya yung plano talaga ni Marcoleta. Gusto lang niya mag-grandstand dyan sa hearing. Gusto lang talaga niya mag-grandstand. Wala. He's not there to be educated on how the gas companies work. Nandyan siya para magbida-bida. Yun nga yung nasabi niya. Aalis kang frustrated ka. Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito. Wala pa rin Mr. Chair, go ahead. Bakit ilang oras na tayo dito? Wala pa rin sagot? Inaw dun sa inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Ibig sabihin, overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa Sa aming pagtanga to. Sa pagtanga si Marco Balbuena. Diyos ko, overpriced. Hindi siya overpriced. Hindi siya overpriced. Isa pang tanga to si Mar Balbuena eh. Sige. Ito, siguro kung meron pang may kuminaikinig sa atin dito na jeepney driver, Grab driver, or Lalamove, Lazada, whatever. Ganito. Tatanungin ko ho kayo. Sabihin natin jeepney driver na lang. Kapag ho pumasada kayo ngayong araw na to, kinukonsumo nyo ba yung inyong langis? Diba? Pag kinusumo nyo siya ngayon, paplanuhin nyo rin ho kung magkano ipapanggas nyo kinabukasan. Ganun din ho yun. Ganun lang yung konsepto nun. Ganun din ho yung konsepto nun. So, kalimbawa ngayon, kumita kayo. Tapos, nagpagas kayo ng, let's say, mas mababa pa yung presyo. Sabihin natin, sige, bago tumaas ang presyo ng langis, nagpagas kayo ng, nung panahon na yun, 80 pesos per liter. Sabihin natin ganun. 80 pesos per liter. Nasa inyo na yung gasolina. Hindi na yan tawag dito, hihigupin ng gas company. Hindi na. Gagamitin nyo na yan. Pero, ito, may nag-comment kanina, may Grab driver. Sige, maganda. So, nagpagas kayo ng 80 pesos per liter full tank. Sabihin natin umabot ng 2,000 pesos. Manibawa lang. Ginamit nyo yun for 1 week. Pero siyempre, habang ginagamit nyo yun, iniisip nyo, shucks, tataas ang presyo next week. Tataas ang presyo ng gasolina next week. So, kailangan isama ko na sa kikitain ko yung panggasolina ko next week. Di ba? Pag matino kang negosyante, ganun ang iisipin mo. You always think about tomorrow. Okay. So, ngayon, marakit ka talaga. As in, kikitain mo yun. Do double time ka. Kasi alam mong tataas ang presyo ng langis next week.
Ibig sabihin ba nun, dinoble charge mo yung mga kliyente mo? Hindi. Hindi double charge yun. Dinoblehan mo yung effort mo. Ganon din yun, yung sa gas companies. Kailangan nilang kumuha ng supply for next week. So, kahit mababa yung benta nila ngayon, kahit mababa yung kuha nila, dahil lang iniisip nila yung pang next week, i-charge na namin yun ngayon. Kasi kailangan namin ng supply for next week. Eh. Kung hindi nila gagawin yun, magsasara ang gasolinahan, mas lalong may problema. Diba? Isa pa to, si Marco Balbuena, tatanga-tanga din. Eh di overcharge pala sila. Hindi sila overcharge. Kasama yun sa cost of doing business. Diba? Hindi overcharge yun. So, ang gustong gawin nito si Marco Balbuena naman, isa pang tanga. Marcoleta, Marco Balbuena, Marcoleta. Magkatunog kasi. Baka kaya parehong tanga. Anyway. Pasensya sa mga Marco dyan, mga Marco dyan, pasensya na. Marcos lang na iba eh. Hey!